ng Diyos. Tayo ay hiningahan ng Diyos na naging kaluluwang buhay at marapat lamang na huwag mong kalimutan na mayroong Diyos na nagbibigay ng Diyos. Now, ito po ang punto. Sa maraming panahon, sa Biblia na ating pinangahawakan, ano man ang relihiyon na ating pinangahawakan, Katoliko man, ano pa ba, alam yung pinabibilangan yung Fellowship Organization. Tandaan po natin, hindi pwede matumbasan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi pwede malampasan ang ginawa ng pagpapagal ng Diyos sa ating mga buhay. Now, sinabi nga ng Isaiah chapter 43 verse 10 to 11, wala nang ibang Diyos, wala nang ibang tagapagligtas, wala nang ibang mauuna pa kaysa sa Diyos. Pero nang ang Diyos ipinakilala ang kanyang bugtong na anak. Ano po sabi ng mga ibang fellowship? John chapter 3 verse 16. Ano po ang talata na yun? May nakakaalala? Sabi nga, pag Pebrero, buwan ng pag-ibig, pero tandaan natin ang February 14 ay hindi talaga para sa pag-ibig ng tao lang. Pero ang tandaan nyo John 16. Gayon na lamang ang tao, pag-ibig ng Diyos, sa kanya ibinigay ang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ang tanong, ano ang purpose ng Diyos sa buhay ng tao? Gusto ba tayong iligtas o mapahamak? Ligtas. Saan? Sa kapahamakan. Kasi buhay pa tayo eh. Amen. Ito tayo mapapahamak. Hindi, magaling pa naman tayo eh. Kasi bata pa, malakas pa. Kaya naman natin magmaneho, kaya natin magtrabaho. Hindi pa naman tayo mamamatay. Yan ang isip natin. Diba? Hindi, okay lang, hindi mag-isip pa kasi. Kasi. Diba? Magaling pa tayong kumanta. Mag-video ka rin tayo. Hindi yun. Ang system, tandaan po natin, pagkagawa natin ang lahat ng kabuluhan sa ibabaw ng mundo. Pero tandaan po natin, ang totoo na pagkatao natin ay yung nasa loob nito. Ito po yung katawan lupa. Ngayon, nabakit ko kasi sa kapatid. Ang tunay na pagkatao ay yung nakakaramdam ng katawang ito. Hawakan mo yung katabi mo, kurutin mo ng konti. Kung may katabi ka, kurutin nyo. May naramdaman? Bakit? May buhay. Amen. May buhay. Kurutin mo yung patay. Nakakita na kayo ng patay, di ba? Naikurot nyo ba? Hindi na. Kasi kahit anong kurot mo yung sa bangkay ba? Matik ka na. Dahil wala nang buhay. wala nang buhay. So nakuha nyo po yung gusto ko pa ipaunawa sa inyo na habang katawang lupang ito may kaluluwa, may pakiramdam, may nararamdaman, nasasaktan, nasisiyahan. Ito yung tao na nasa loob ng katawang lupang ito na bumubuo sa ating pagkatao. Now, ano yung spirito ngayon? Meron kang spirito na hinihinga ng Diyos sa atin, kaya naging buhay na kaluluwa tayo. Ito yung pagkakataon ng ating spirito na namamatay at nabibigyan mabuhay dahil sa presensya ng Panginoon. Bakit ka naniniwala sa Diyos? Dahil sa spirito mo. Dahil ang mga hayop man may kaluluwa, pero hindi naiintindihan ng Diyos. Dahil walang spirito eh. Pero tayo na mga may kaluluwa, may spirito, nabibigyan pagkakataon na ito'y mabuhay na upang maipanganak muli. Amen. Pastor, ano po ba yung kapanganakan muli? Ano ba yung born again? Ito ba isang relihiyon? Sabi nila, relihiyon na. Ano religion mo? Born again. Christian. Tama ba? Kasi yun yung pagkakilala sa atin ngayon. Pero ano ba talaga ang born again? Ano yung pinanganak? Ipinanganak na muli. Hindi ko may pinag, lalaki ako, hindi ako nanganak.